Sakit ng ulo ng kanyang magulang, problema ng lipunan, palaboy ng lansangan. Ganito ang sitwasyon ni Nelson na kilala rin sa bansag na Boy Pana. Tinawag akong Boy Pana dahil unang-una akong gumagawa niyan. Yan ang ginagamit ko pag yung medyo malalaki ang crab, marami. Pangmalayuan kasi ang pana eh. Pag nakatira ka na, pwede ka na rin magtago, pwede ka nang lumayo. Eh siyempre walang guide eh. Nandyan man ang nanay ko pero marami kami magkakapatid. Hindi rin nila kami maasikaso. Kaya kung sa kuwan eh naligaw na ako ng landas, sarili kong diskarte na lang. Bukod sa pakikipagbasag ulo, gawain ni Nelson at ng kanyang grupo ang magbenta ng mga gamit na galing sa nakaw. Basta ang sa akin, kumikita ako, ayos lang. Basta sa akin, magkapera lang ako, okay na. Sa ganun, dahil nga, hindi ko na naranasan yung bata pa ako na magkapera ng ganong kalalaki. Di kalaunan, naging akyat bahay si Nelson. Pag pumasok na ako ng loob ng bahay, ang inaano ko lang dyan, kung mamamatay ako doon sa loob, okay lang. Dahil wala naman napakialam sa buhay ko ng panahon na yun. Pero mostly, nakakaligtas kami dahil alam naman namin kung paano kami papasok. Napag-aralan namin kung paano ang pasok namin yan. O saan din kami tatakbo. At may mga dala rin kami mga kutsilyo sa loob. Bago ko palang gumising, maunahan ka na namin. Nagkaroon ng kasintahan si Nelson, ngunit ikinagulat niya ang pagkakaroon nito ng ibang lalaki. Siyempre sa sobrang selos ko dahil meron din pala akong karibal, sinaksa ko yun. 2 beses lang, 2 sunod. At yung aking girlfriend, naiwanan ko na yan. Wala na. Basta bahala na ako sa buhay ko. Basta hindi na muna ako babalik doon sa lugar namin. Magtatago na muna ako. Sa takot na mabalikan, nagtago at nagpakalayo-layo si Nelson hanggang sa nakahanap siya ng bagong kasintahan at nagkaroon sila ng 3 anak. Sa puntong iyon, nagdesisyon siyang mangibang bansa. Ang trabaho ko doon sa Taiwan, isa ako sa gumagawa ng mga fender, mga hood, mga auto-body parts. Subalit, hindi rin niya nagawang suportahan ang kanyang kinakasama at mga anak na nasa Pilipinas. Ma-please ko lang yung mga kaibigan ko, maging good ako sa kanila pero ang pamilya na pabayaan. Ganon. Makalipas ang 2 taon na pagtatrabaho sa Taiwan, nagpa siyang umuwi ng Pilipinas si Nelson. Dito naman niya nakilala ang isang bagong kaibigan, si Margie, na isang mananampalataya ng Diyos. Iyon ang naging simula ng kanyang pagdalo sa mga Bible study. Dito niya unang narinig ang hinggil sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Nakikisimba lang pero simba-simba lang. Hindi talaga galing sa puso. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob nila sa isa't isa at naging magkasintahan. Bagamat si Nelson ay mayroon ng 3 anak at si Maggie ay may 1 anak sa pagkadalaga, hindi ito naging hadlang ng kanilang pagsasama hanggang sa magdesisyon silang magpakasal. Dahil sa nakita ni Nelson na kabutihan at pagmamahal sa Diyos ng kanyang asawang si Maggie, buhat noon, unti-unting nagbago at napalapit si Nelson sa Panginoon. Ito ang naging daan upang tanggapin niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Wala na makakasukat sa kapangyarihan niya at saka sa kanyang pagka-Diyos. Kaya yung buhay ko, naalay ko talaga sa Kanya. Ang puso ko talaga, naalay ko na lang sa Panginoon. Hindi matatawaran ang kaligayahang nadarama ni Nelson dahil sa kapatawaran ng Diyos at biyaya sa pagtalikod niya sa anumang uri ng kasalanan. Tinuruan siya ng Diyos kung paano maging isang mabuti at mapagmahal na asawa at ama. Sa kasalukuyan, masayang naninirahan at naglilingkod sa Diyos ang mag-asawa sa bayan ng General Santos. Dahil sa dakilang pag-ibig ni Hesukristo, ang madilim na buhay ni Nelson ay nagkaroon ng kaliwanagan, katagumpayan at patutunguhan. Sa tulong naman ng ating Panginoong Diyos, nawala, dahan-dahan, nawala. Wala nang ibang magbabago talaga sa puso ko, kundi ang Panginoon lang. Ang nabiroong pasalamat ko sa Panginoon, ginamit yung misis ko. Ang aking kabiyak, ginamit. Naging makulay na ang buhay ko dahil nga sa ating Panginoon, Hesukristo.